Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpasalamat si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa Kamara sa agarang pagpasa sa 7 bilyong pisong peace investment budget na kabilang sa 2024 budget ng bansa. Ayon kay Galvez, ang walang pagtutol sa nasabing budget ay nangangahulugan lang na mataas ang pagsuporta ng Kongreso sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ilalim ng Marcos administration. Saad pa nito na ang pondo ay pangunahing ilalaan ng ahensya sa transformation, rehabilitation at socio-economic programs para sa mga rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan, maging ang kanilang mga pamilya at mga conflict-prone communities sa bansa. Nilinaw ng Department of Health Region 10 na walang kinalaman sa Nipah virus ang pagtaas ng kaso ng lagnat sa rehiyon, pangunahin na sa Cagayan de Oro City. Sa isang press conference kahapon September 27, binigyang diin ni DOH Region 10 Director Dr. Elenieta Gamolo ang pagbulusok ng mahigit 18,000 na kaso ng lagnat sa rehiyon kumpara sa halos 13,000 na kaso noong nakaraang taon. Gayunpaman, walang laboratory results ang mga ito na nagpapatunay na may kinalaman ito sa Nipah virus. Samantala, agad namang nagbaba ng executive order si CDO Mayor Rolando Uy sa pagpapanatili ng minimum health protocols sa mga pampublikong lugar at transportasyon sa syudad. Matapos ang mahigit isang taon sa kalawakan, matagumpay na nakabalik sa mundo ang American astronaut na si Frank Rubio at mga kasamahan nito. Sa mga larawan na ibinahagi ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, makikitang ligtas na nakababa sina Rubio at dalawa pang Russian cosmonauts na sina Sergei Prokofiev at Dmitry Petelin sa Kazakhstan, lulan ng Russian Soyuz MS-23 capsule. Itinuturing na ngayong pinakamahabang single space flight ng isang US astronaut matapos nitong mabreak ang record na 355 days ng isa pang NASA astronaut na si Mark Van Hey. Sa halip na 6 na buwan, na-extend ang pananatili sa space ng grupo ni Rubio ng 371 days matapos matuklasan ang isang coolant leak mula sa orihinal na spacecraft na sinakyan nito. Sa pagbabalik ni Rubio, inaasahang makapagbibigay ito ng ideya sa mga mananaliksik tungkol sa epekto ng long-duration spaceflight sa tao, lalo pat plano ng NASA na bumalik sa buwan at i-explore ang planetang Mars. Nasa kustodiya na ng Estados Unidos ang dating US soldier na si Travis King na tumakas patungo ng North Korea. Kinumpirma ng US State Department na nakatakdang ibalik sa Amerika si King makaraang patalsikin ng naturang bansa patungo ng China. Sa ulat ng State News Agency ng North Korea na KCNA, nagpasya ang Pyongyang na i-expel si King matapos ang investigasyon sa kaso ng US soldier. Ibabalik sana si King sa Texas, USA noong Hulyo pero tumakas ito at sumama sa mga turista sa South Korea at pumasok sa demilitarized zone ng North Korea. Para sa Kidlat News Update, Renzo Lenon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.